Hello, Caleb. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Good morning. Sige, medyo busy sa likod. Kunin ko na po yung listahan pero nakabisado ko naman. Welcome po muna natin yung ilan po nating mga bagong kasama ngayon. Si Sister Asuncion Albino na in-invite po ni Sister Lina. Tama po ba? Tayo po. Saan po ba? Welcome lang po namin kayo. Tayo lang po. Ayan. Okay po. Welcome po sa GIOS. At meron po tayong iba pa po ditong kasama natin ngayong umaga. Si Konsehal Sandro Hipolito, Konsehal ng Bayan. Si Sister Vanji Torino. At sorry po, hindi po namin nakuha yung pangalan niyo, sir. JV Castle. Okay po. Welcome po to GIOS. Okay. At bago po ako magsimula, pwede po bang tumayo lahat ng mayroon pong birthday ng January? Dahil last Sunday na po ngayon ng January. Opo, ma-recognize lang po namin kayo. Hindi para maghanda, hindi naman po kayo maghahanda na, no? But we would like to, ayan. So, ayan po yung may mga birthday. Sino po yung magbe-birthday pa lang? Wag po umupo. Ipagpe-pray po namin kayo. Ipagpe-pray ko po kayo. Yan. Kaya ko po, baka pwede pa kayong sugurin eh. Yung mga tapos na birthday, thank you na lang, no? Sige po, let's pray for them. Lord, we declare that your blessings will flow upon their lives, in their hearts, in their minds, and that blessings will overflow even to their families. Thank you, God, sa buhay nila. Thank you na yung buhay na pinagkatiwala mo sa kanila ay satisfying, and we continue to pray that it will be long and satisfying, not only for themselves, but even for the people around them. The people around them will be satisfied dahil sa buhay nila. Pagpalain niyo po lahat ng kanila pong tinatangkilik, pagpalain niyo po lahat ng kanila pong ginagawa, lahat ng kamay nila, ginagawa ng kamay nila, maging pagpapala, Lord God. Let their life be glorifying to you. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday po sa inyong lahat. Pwede na po kayong maupo. With that, I would like to encourage all of you dahil meron naman na tayong department last week. Tama po ba? So I encourage all of you to please list down the information. Palista nyo po yung information ninyo. I know sineselebrate po kayo per department, pero hopefully kahit sa congregation ma-recognize. Because living a life, given another year, ay hindi biro. No? So we need to honor and we need to give thanks to God pag nabibigyan po tayo ng panibagong taon. So again, I encourage all of you, may kanya-kanya na po kayong department, ipalista nyo po yung detalye ninyo para po at least ay kahit dito po in the congregation ay ma-recognize po kayo. Okay po? I'll make it quick and simple kasi medyo maraming announcement mamaya. Ako din yung mag-a-announce, so please maiwan po yung ilan mamaya. Okay, pinangunahan ko na yung sarili ko. Let's start. Ready na po mag-aral? Ayun, sige. Ready na mag-aral. Paki-flash ang unang slide, Kuya Rafael. Grabe, dati ang liit pa lang ni Kuya Rafael, pero ngayon nagpo-projector na, di ba? Unang slide natin ay tanong. Ano ba naman yan? Tanong. Sorry po. Again, teacher kasi tayo, kaya ganito yung approach natin. Ano ang ministry mo sa church? Lalakad lang ako, babalik ako sa harap mamaya. Ano po ministry niyo sa church? Magiging answer po. Maging usher. Okay po, maging usher. Ano pang ministry nyo sa church, Kuya Mick? Mick? Wala po. Okay. Sige, okay lang yan. Ano pong ministry sa church? Wala pa rin po. Wala po. Okay. Now, we will look into this kasi minsan na o-overlook natin, ano nga ba ministry ko sa church? No? Minsan din, mali yung ating pakahulugan pagdating sa ministry, no? Minsan mali yung pakahulugan natin sa ministry. At sa huli ng ating pag-aaral ngayong umaga, ano nga ba talaga ang ministry
nating lahat. No? Nating lahat. Ano ba dapat yung ministry nating lahat? Let's pray. Father, we come before you once more. We come before you because we are acknowledging that apart from you, we are nothing. We cannot do anything that is good. Holy Spirit, we invite you in this place. Be our teacher. Let your Spirit flow and talk to each one of us. Talk to us, spirit to spirit, mind to mind, heart to heart, God. Even if we are seated in the congregation, I pray that you will be personal to each one of us, God. You will be personal. Thank you, God, for your presence, because your presence is enough. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So minsan po napagkakamalian natin yung ministry. Kanina, sumagot si Kuya Mick, sumagot po yung ilan, wala pa akong ministry eh. Wala akong ministry sa church, no? But let's see kung ano ba talaga yung ministry. Natatawa kayo sa Shopee. Okay. Kuya Rafael, what's wrong with the ministry? Try ko pong isa-isahin. This is just my observation. It's not from anything, no? Ito ay observation ko lamang po pagdating sa mga ministry. Okay lang po yan? Okay lang na si Caleb ay bata naman yan, no? Una, na nakikita ko when it comes to ministry, nagiging ministry siya. Ay, hindi pwede yan. Wala tayong budget dyan. Huwag nating ituloy yan. No? Or may another extreme ng ministry. Yung ministry, pinagkakakitaan. Alam po natin yan. Alam po natin ang balita. Nakakapakinig po tayo. Sometimes, the ministry becomes ministry. Kung ministry talaga yan ng Diyos, popondohan yan ng Diyos at dapat pondohan ng mga anak ng Diyos. Kung ministry talaga yan ng Diyos. Pero sad reality, may ministry, ayaw pondohan. May ministry, gatiting lang ang inilalaan. Pero sinasabi natin ang ministry para sa Diyos. Something is wrong when we talk about ministry, pero pag nilatag na, tapos ang nagiging dulo, hindi natutuloy kasi walang pera. Ang daming pera, ang daming issue nga ng lipunan ngayon, yung GAA. Alam niyo po ba yung GAA? Oko, Pilipino po ba kayo? Okay, General Appropriation Act or yung pondo po. Alam niyo po ang issue ngayon dyan. Nagpirmahan na po sila pero ang pinirmahan po ay blanco. Blanco. Gising mga Pilipino, gising Pinoy. Sana po nakikibalita. Wala naman kami pakialam dyan. Pero pag naman narinig tayo, kasi naman mga pangulo na yan, yung mga, may mga kuda din tayo, pero hindi naman tayo nakikialam. Something is wrong in the ministry when we are saying there's problem with the money. Kung totoong ministry yan ng Diyos at pinapagawa yan sa iyo ng Diyos, popondohan yan ng Diyos. Another, observation ko lang po ulit to ha. Again, this is just my observation. Pangalawa ko pong observation when it comes to ministry. Ministry. Ito naman po another extreme. Daming ministry. No? Siya na yung naggitara, siya pa nagpapiano, siya na yung kumakanta, siya pa yung nag-a-usher. Ministry. Dami. Bakit kaya dumadami? Kasi kakaunti yung gustong pumasok. Yun ang problema eh. Hindi naman problema kasi yung nagpapiano, tumutugtog, kumakanta. Wala kasi. Walang gustong mag-involve, walang gustong mag-engage. Ang gusto lang magbutas ng bangko. Sad reality, again, this is just my observation when it comes to ministry. Ministry. Isang tao ang daming ministry. Kaya po pagod, burn out.
tapos hindi mo namalasahan, in English ang tawag po doon, thinly spread. Spread thinly. Kumbaga po, para po yung nagpalaman, tapos nagpalaman kayo, isang pahid lang. Pagkagat mo, hinahanap mo yung palaman, o para kayong kumain ng pandesal ngayon, na may keso, pero nakailang kagat ka na, di mo pa makita yung keso. Ganun po yung ministry. Isang tao, ang daming ginagawa, hindi mo namalasahan. Third observation when it comes to ministry, the ministry itself. Minamaliit yung ministry. Ay, tiga-ayos lang naman ako ng bangko. Ay, tiga-kidkid lang naman ako ng cord dito. Tiga-buhat lang naman ako ng tubig panglagay sa dispenser. Minamaliit yung ministry. Kung walang naglagay ng tubig sa dispenser, marami nang namatay dahil sa nabilaukan. Kung walang nagkadkad at nag-ayos ng cable na yan, marami nang napatid. Kung walang nag-ayos ng upuan, wala po kayong uupuan ngayon. 2 oras pa naman ako magtuturo. Marami, minamaliit naman yung ministry niya. Or sometimes, may iba, minamaliit naman yung ministry na ginagampanan ng ibang tao. Again, observation ko lang po iyan. And last observation na problema when it comes to ministry is ministry. Kung makikita nyo po, me, tapos I. Yung ministry na naging patungkol sa sarili. Na kapag wala na siya, wala na rin yung ministry. Mali yun. Dapat kahit wala ka, tuloy ang ministry. Marami ang ministry nagiging me, tapos I, ministry. Nagiging self-centered. Nagiging sentro sa sarili. Again, these are just my 4 observations when it comes to ministry. Bro, ano ba talaga ang ministry natin? Medyo mahaba po yung babasahin natin kasi isang chapter. Pero iisa lang yung point. Ready po kayo magbasa? Naku, humina na. Ready po kayo magbasa? Okay po, isang chapter po ang babasahin natin. We'll read. Ako na po ang medyo maliit pero nasa dulo pala yung verse niya, no? Anyway, for we know that if the tent that is our earthly home, sa ibang salin, yun po yung ating katawan, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling. If indeed by putting it on, we may not be found naked. For while we are still in this tent, sa katawan, we groan being burdened, not that we would be unclothed, but that we would be further clothed, so that what is mortal may be swallowed up by life. He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. Unang verses po, ang gusto lang pag-usapan sa unang verses ay nasa katawan pa tayo. Okay? Nasa katawan pa tayo. Next slide. So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. Grabe yung statement. While we are from the body, we are away from the Lord. Bakit kaya ganon? Nasa katawan daw tayo pero away tayo from the Lord. Because this flesh, this body is really inclined to, mas nakahilig. Pag sa Tagalog kasi nakahilig. Ano hilig mo? Diba? Ano hilig mo? Ako pag tinanong, ano hilig mo? Kumain. O de kita. Diba? Pag naman in another term, yung hilig, nakahilig, nakasandal. No? Kaya po, ibig sabihin incline siya doon. Ito pong katawan na to, talagang nakahilig ito in the worldly things. Kaya nga yan nagsiseparate from the Lord. Kaya nga ang verse, isa pang verse, kapag we love the world, we are enemy with God. Talagang nahihiwalay tayo sa Diyos kapag minahal natin itong mundong ito. Okay?
That's just a simple, Kuya Rafael, pakibalik yan. For we walk by faith, not by sight. Yes, we are of good courage, inulit po siya, and we would rather be away from the body and at the home with the Lord. Grabe yung statement ulit. Mainam pang mawala na ako sa katawang ito at mabalik na sa Lord. Pero, tingnan niyo po, hindi niya ginusto. Okay? Hindi ginusto. So, whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. So, kahit nasa katawan pa ako, wala ako sa katawan, dapat yung buhay ko ay pleasing to Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may receive what is due for what he has done in the body, kung anong ginawa natin sa katawang ito, okay, whether it's good or evil. Next po, up to 21 verses po kasi yan. Thank you, Kuya Rafael. Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade others, but what we are is known to God, and I hope it is known also to you, to your conscience. We are not commending ourselves to you again, but giving you cause to boast about us, so that you may be able to answer those who boast about outward appearance and not about what is in the heart. So, isa pa, no, meron daw nagyayabang. Kaso ang pinagyayabang niya ay outward, yung panlabas lang. Pero sabi ng nagsasalita dito, ako, I'm boasting not just the outward, but what's eternal, what's inside. For if we are beside ourselves, it is for God. If we are in our right mind, it is for you. Imagine, kapag daw kasi minsan may ginagawa tayo, yung out of this world, lalo tayo mga Kristiyano, yung parang mapapasabi yung ibang tao, ang weird, tataas ng kamay, lumuluhod, umiiyak, mamaya tatawa, ang weird. Sabi nung verse, kung ito man ay ginagawa ko, iyon ay para sa Diyos. Pero kung sa other time, kung parang wala ako sa katinuan, para yun sa Diyos. Okay? Kung isipin nyo mang baliho ako, para pa rin sa Diyos yan. Pero kung nasa katinuan ako, para yun sa inyo. Okay? Para yun sa inyo. For the love of Christ controls us. Ang ganda ng statement. For the love of God controls us. Gaano kaya katotoo na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagmamanipulate, kumokontrol at nagtitake over sa buhay natin. Because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died. So dapat doon mamamatay tayo, pero yung kamatayan na yon, ang namatay para sa atin ay isa, at yon ay si Jesu Kristo. And He died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for Him who for their sake died and was raised. Last slide for that chapter. 2 Corinthians 5, chapters 1 to 21 po yung nakalagay dyan, hindi 11. Ito na po yung sagot sa tanong natin. What is the ministry that we should have? Ano ba yung ministry na dapat lahat tayo ay may roon? Napakalinaw po ng babasahin natin. For now on, simula ngayon, therefore, we regard no one according to the flesh, but according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, minsan kasi, nung nakakilala lang tayo, alam lang natin, worldly God. Okay, minsan nga may image pa si God. Di ba? Wala naman talagang image si God, no? In a world point of view, sabi, dati ganon, pero ngayon hindi na. Hindi na ganon ang point of view ko. Dahil, 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you. Pag sinabi niyo pong implore, it's
it's a higher degree na sinasabing hindi lang nakikiusap, talagang mas matindi sa pakikiusap. We implore you, no? On behalf of Christ, be reconciled to God. Be reconciled to God. For our sake, He made Him to be seen who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Isang chapter po yung binasa ko at pinakinggan ninyo. But the question is, what is my ministry? What is our ministry? Tayong lahat. Napakalinaw po. We need to be an ambassador. Minsan kasi yan yung tinuturo. Alam ko napakinggan nyo na to. Ang turo, we need to be ambassador. Ambassador ng ano? Di ba? Paano ka ba magiging ambassador? Ibig sabihin ng ambassador, ikaw ay representative. Ikaw ay tumatayo doon patungkol sa bansa mo. Okay? But the question is, paano kang tatayo bilang ambassador at ire-represent mo yung bansa mo, pero ikaw hindi ka reconciled sa bansa mo? E di ang lagi mo lang sasabihin patungkol sa bansa mo, naku, sa bansa ako, magulo, mainit, maraming kurakot, kasi hindi kayo reconciled. It's never possible, hindi pwede na ang ipapadalang ambassador hindi reconciled sa bansa niya. Hindi pwede yun. Kaya po ang inuna, bago natin, lagi kasing ang turo, be an ambassador, pero kuhanin natin konteksto ng buong chapter. Bago ka maging ambassador, siguraduhin mo munang reconciled ka doon sa nire-represent mo. And we are all representatives of God. Gaano tayo ka-reconcile with God? Again, if we need to learn what ministry we should have, kung anumang ministeryo ang meron tayo ay dapat nagmiministeryo ng pagkakasundo-sundo. Reconciliation. Kasi, bakit ba bumaba si Jesus? Namatay. Para ba pagbuwagin tayo? Paghiwa-hiwalayin? Hindi. To reconcile. Pag-isahin, buklurin. Okay? But sad reality again, the world, or should I say the enemy, the devil is too cunning and clever. Ang kaaway ay masyadong matalino. Magaling mag-devise, no? Na tayo mismo, mga Kristiyano, pinaghihiwa-hiwalay. Sad reality po yan. May Pentecostal, mayroong oneness, mayroong ano pa ba, full gospel, mayroong ang dami, may Baptist, ang dami. Hindi reconciled. Pero isang Bible binabasa, isang Diyos ang sinasabing sinasamba at kinikilala, hindi reconciled. Definitely, ayaw ng Diyos na nagkakawatak-watak ang mga anak niya. Dahil malinaw na malinaw, our ministry is to reconcile. So, malinaw na palatandaan kapag may kaguluhan, pag may roong pabaklas, pasira, hindi yan sa Diyos. Hindi yan sa Diyos. Now, let's put it into practicalities. Patapos na po ako. Sabi ko po sa inyo, simple lang eh. Patapos na po ako. Pag ba nanyinyismis ka, reconciliation yun. Pag ba may sinasabi kang hindi maganda sa kapwa mo ng talikuran, nang hindi mo rin kayang sabihin ng harapan, reconciliation yun. Kapag ba nang mamaliit ka, reconciliation yun. Nangahamak ka, reconciliation. How much of our lifestyle ay ministry ng reconciliation?
How much nung lifestyle natin nagbabalik papunta sa Diyos? Yung tao na to mare-reconcile sa Diyos. O mas nagda-doubt pa yung tao na to? I want you to look at that simple verse. Be reconciled to God. Be reconciled to God. Ano po ibig sabihin ng reconcile? Bigyan natin ng mga simpleng halimbawa. Sino po dito yung mga accountant? Hindi accountant, I mean pagdating nagtutuos. Ayan, okay. Ayan, nagtutuos. Welcome po. Sorry, personal, ano po ba ang ano nyo? Tinutuos nyo? Accountancy, accountant. Okay po, sige po. Tama po ba yung reconcile, ginagamit po nyo yan sa term? Hindi iba yung term Tally. Dapat nagtatali siya. That's the same thing when it comes to reconciliation. Dapat nagtatali siya. Dapat, pag tinuos ko siya, buo. Reconciled. That's another term for reconciliation. Dapat buo. Walang nawawala. Hindi magulo. Diba? Malinaw. Hindi nga magulo. Malinaw. Diba? Reconciliation. Dapat nagre-reconcile sa dulo. Okay po. Another way to look at the reconciliation. Sabi ko kanina sa misis ko, okay ba yung damit, yung kulay? Kasi po bigay lang Okay ba yung kulay? Hindi kasi ako nagsusot o ganitong kulay. Hindi ako, para akong, sabi niya, okay naman. What does it mean? Color coordinated, dapat okay. Magandang, bagay po, thank you po. Thank you sa hip. Diba? Dapat coordinated. Well, pleasing to the eyes. Sabi ng verse, how good and pleasant it is when brethren comes together. Natapos po ba doon? In unity. Problema, maraming mga Kristiyano nagka-come together lang pero hindi united. Nagga-gathering lang pero hindi united. Nagfe-fellowship pero hindi united. Kulang yung verse. Ang sabi ng verse, how good and pleasant it is when brethren come together in unity. Yun po yung magandang tingnan. Ano ibig sabihin nun? Reconciled, buo. Na-imagine nyo na po yung reconciliation? Ganon siya kasimple. Na dapat tayo ay ministers of reconciliation. Bakit? Tama ba kung yun yung next verse? Thank you, Kuya Rafael. In Matthew 5, Verse 9, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Sabi natin, anak ako ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, ang sabi, ang description mo, dapat ikaw ay peacemaker, hindi peace breaker. Dapat tayo ang nagiging source ng kapayapaan. Pag ba nakakausap ka ng isang tao, napapayapa siya o nawiwindang siya? Pag ba nakakausap tayo ng isang tao, nare-reconcile siya pabalik sa sarili niya? Alam niyo po yung nare-reconcile sa sarili, yung buo yung sarili niya. Kung meron man po tayong unang dapat ma-reconcile tayo sa sarili natin. Kasi kapag tayo hindi reconcile sa sarili natin, divided tayo. Halimbawa, a-attend ba ako ng church? Hindi. Divided. Dapat reconcile ka na sa sarili mo, a-attend ako ng church. Diba? Magbabasa ba ako ng Bible o hindi? Dapat reconciled. Magpe-pray ba ako o hindi? Dapat reconciled yun. Kasi pag hindi ka reconciled sa sarili mo, again, yan yung Kristiyanong nakaganyan, lumakad. Hindi malaman kakanan ba or kakaliwa. We need to be reconciled. Okay?
Kasi kung mayroon man tayong ministry, that's the ministry of reconciliation. Pabuo. We are to be peacemakers. Babalikan ko ulit yung tanong, pag nanyismis ka ba, may kapayapaan ba yon? Wala. Diba? Pabuo ba? Next slide. Tayo ba ay nagmiministeryo para magbalik loob ang isang tao? Tayo ba ay nagmiministeryo? Ito po kasi yung iba pang mga itsura ng reconciliation. Iba pang mukha ng reconciliation. Pagbabalik loob, pagpapatawad. Wala pong nare-reconcile lang walang nagpapatawad. Kaya nga po yung binasa nating verse kanina, that we've been reconciled with God through Jesus Christ. Bakit through Jesus Christ? Because through Jesus Christ who died on the cross, all our sins have been paid upon. Kaya nga dun din sa verse, nakita nyo, He died for all. The old has gone, the new has come. Basahin nyo po ulit yung binasa nating buong chapter. No? Ito po yung ministeryo ni Jesus. Na tayo ay magbalik loob, na tayo pinatawad niya, na tayo ay buuin niya. Okay? Buo dapat tayo. Paayos, paasenso. Yan po yung ministeryo na dapat mayroon tayo. Kung meron po tayong makakausap, sana pag nakausap natin yan, dumating sa'yo na sirang-sira, down na down, wasak na wasak, kasi iniwan ng jowa, okay, o kaya na bankrupt, wasak na wasak, pero nung nakausap ka, nabuo ulit. Kasi ibinalik mo siya sa Diyos. Again, it's not about you. Remember the ministry, it's not about me, ministry. Balik mo lagi sa Lord. Kasi wala naman po makakapag-ayos sa atin ng ibang tao. Sarili nga natin, di natin maayos di ba? Ang makakapag-ayos lang po ay ang Diyos. Kaya po, kung meron man tayong ministry, lagi ibalik sa Diyos ang tao. Pero dapat mauna muna tayong bumalik sa Diyos. Kaya po yung verse, be reconciled to God bago tayo maging ambassador. Kasi pag hindi tayo reconciled with God, hindi natin siya mare-represent. Hindi tayo magiging ambassador. Okay po, hindi tayo magiging ambassador. That's my last slide, pero puntahan ko lang po yung note ko. Okay. Pag reconcile po, halimbawa tayo, Ate Jenny, okay tayo, magkasundo tayo. Katulad kanina, nadalian ka bang lumapit sa akin para sabihin na, bro, ito yung babatiin, ito yung talaga nung pinigay mo sa akin papel, kinabisado ko, Asuncion Albino, invited by Sister Lina Ledesma. Kabisado ko, di ba? Kahit ang dami ko nang iniisip doon sa preaching. Nung lumapit ka sa akin, madali. Kasi magkasundo tayo. The same thing, mga kapatid. If we are reconciled with God, hindi dapat mahirap lumapit sa Diyos. The same thing with all of us. Kung tayo ay reconciled with one another, hindi mahirap lumapit sa bawat isa. Kahit nakakainis ako, hindi niyo mahirap ang lapitan. Diba? Kung reconciled tayo, reconciliation is very important. Bakit? Pag idinugtong nyo po in the greatest commandment, ano po yung greatest commandment? Love the Lord your God with everything that you have. It means be reconciled with Him. No? And love the people of God. Okay? As yourself. Reconciliation. Alam nyo pa pag hindi tayo reconciled, ang hirap ng buhay. Ang dami mong iniiwasan, ang dami mong iniisip. Diba? Hindi ka payapa. Hindi ka kasi reconciled
Hindi ka reconciled. Here's another thing. Pa-last slide na po yung kasunod. Last slide na yung kasunod. Here's another thing. Alam nyo pa, pag hindi tayo reconciled with God at tayo hindi reconciled sa sarili natin, dalawang bagay pong mangyayari. Dalawang C. Unang C, crazy. Mababaliw ka. Bakit? Hindi reconciled eh. Pag sinabi mong, diabetic ako eh, pero kain ka ng kain ng asukal, hindi reconciled. Buwang ito. Diabetic na kumakain pa ng asukal. Baka po mag-away. Huwag po kayo mag-away. Opo. Mahal po kasi kayo. Tinignan po kayo ng malagkit. No? That's a simple sample. Kapag hindi tayo reconciled, kung ano man yung iniisip, nasa puso at sinasabi natin, hindi nakikita, baliw tayo. Baliw tayo. Or in another term, biblically, hipokrito tayo. Ipokrito tayo. Yun po yung sinabi sa mga Saduceo, Pariseo at sa mga relihiyoso. Baliw kayo eh. Ipokrito kayo. Ito sinasabi nyo, pero hindi nyo ginagawa. Hindi kasi reconciled. They're not walking the talking. They are not practicing the preaching. Hindi buo, hindi magkaisa, hindi united. Hindi united yung sinasabi sa ikinikilos. Anong tawag nyo doon? Baliw. Tama po ba? Wala sa katinoan yon. Another C, pag hindi tayo reconciled, confusion. Yung isa para sa sarili, yung pangalawa para sa iba. Mako-confuse. Kristiyano yan, bakit? Kristiyano yan, bakit? Mako-confuse. Kasi ikaw mismo confused ka. Pati ibang tao mako-confuse. Kristiyano yan, di ba? Pero bakit? Bakit ang daming wrinkles? Kristiyano yan, di ba? Bakit nandito sa lugar na to? 2 letter C's. If we are not reconciled, you're crazy, and people around you will become confused. Now, bakit po importante ang lahat na to? Last slide. 950, 955, Kuya Rafael, last slide. Thank you. Bakit importante ang ministry of reconciliation? Because we cannot go on at lagi nating sasabihin, go therefore make disciples of all nations, blah, 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 baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the... Pag hindi tayo reconciled, yung didisipulo mo, i-disciple mo, hindi rin reconciled, walang mangyari sa atin. We need to be reconciled first para makadisciple ka ng maayos. And again, go therefore, be an ambassador. How can you go therefore kung ikaw mismo hindi ka reconciled, hindi mo kilala yung Diyos mo, hindi ka reconciled sa Kanya, hindi ka reconciled sa mga tao sa paligid mo? You cannot go therefore and make disciples and multiply. Pwede. Pero anong klase i-multiply mo? Pwede naman yon. Anong klase mo multiply mo? Dalawa lang din. Baliw at saka lito. Crazy and confused. Kaya po importante ang ministry of reconciliation. So babalik po ako sa tanong ko kanina, ano ang ministry mo sa church? Kaya po wag natin pagkamalian. Ang ministry sa church, kumakanta, nagpipreach, or opo, lahat po yan ministry. Even in 2 Timothy chapter 2, ang sabi ng the ministry would be preaching, evangelist, teacher. Paano kung wala ka doon? Wala ka bang ministry? Generally, our ministry is to reconcile people back to God. Yan yung ministeryo nating lahat na dapat makita sa buhay natin. Nagugustuhin nila, gusto ko Diyos mo. Gusto ko Diyos niyan.
So sa susunod na pag tinanong tayo ulit, may ministry ba tayo? Ano po ministry natin? Reconciliation. At susunod na po lahat yan. Kung gusto man natin papuntahin ng mga tao sa church, susunod na po lahat yan. Pero unahin muna natin, siguraduhin, sabi, be reconciled to God. So that's a reminder. Patapos na po ang January. Maybe that's a good reminder na bago magtuloy-tuloy tayo sa 2025, ay i-remind natin yung mga sarili natin na ano nga bang gusto kong gawin? At Lord, ano ba pinapagawa mo sa akin sa buhay na ito? No? Huwag sanang tumakbo yung another 11 months na lang. No? Na sinasabi natin, wala akong ministry. Mga kapatid, napakalinaw po ng ministry nating lahat. Magpabalik loob, bumuo, magpa-asenso ng mindset, ng buhay, ng ibang tao. Bakit? Given to us is grace. Grace we should release. Lahat po tayo, sinasabi nating ligtas tayo. At yung kaligtasan na yon is through faith, by the grace and through faith. So dapat yun din po yung binibigay natin. I will give grace to you and you will see faith in me kasi that's my salvation. And through that grace and through that faith, you will also be reconciled back to your Creator. Back to your Creator. Happy January sa ating lahat. And again, later po, maiwan po dahil I have few announcements to make para po magkaroon ng para po maging maayos po tayo for the remaining months of the year. Let's pray. Father, we thank you. Quick, simple, long chapter, but God, thank you na lahat kami, sinasabihan mo na bumalik kami to our ministry. Na kami yung unang tumanggap ng ministeryo na yan, the Ministry of Reconciliation. Kami yung unang tumanggap na kami yung unang na-reconcile to you. Dalangin po namin maging daluyan kami ng the same grace and faith para po yung ibang tao ma-reconcile back to you. And Lord, we also pray na sa amin pong mga napag-aralan when it comes to ministry, dalangin po namin hindi kami matrap into those wrong thinking ng ministry. Na kapag walang pera, hindi matutuloy ang ministry. Na ang ministry, dapat sobrang dami mong ministry. Na may ministry na maliit, Lord God, that the ministry is about us. Lord, I break, in the name of Jesus, I break those wrong mindsets among us, God. And I release the spirit of understanding what ministry is all about. And that is to offer and surrender a life reconciled to you, to the point that other people will be reconciled also to you. Pagpalain niyo po mga kapatid, kung ito Lord God, dalangin ko po lahat ng narinig na pakawalang salita galing sa iyo. Salita ng buhay, kaliwanagan, at kapayapaan. Dalangin ko po, umusbong ito, tumubo, magbunga, at makita sa pamumuhay namin that we are all ministers of reconciliation. Kami ay anak mo, kami ay daluyan ng kapayapaan at hindi ng kasiraan. Kami ay daluyan ng kabuuan at hindi ng kawasakan. Lord, John 10:10, we are your sons. You came that we may have life, but the enemy is to destroy. Hindi kami yun, Lord God. Kami mga anak mo, pabuo kami. Pabuhay kami, Lord God. Thank you, God. Bless my brethren. Unite us in love. Unite us in love. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless everyone.